Inihahandog ng Co-op That Works mula sa orihinal na kwento ng Lindori na binigyang buhay ng Co-op Insider. Ang kwento magpapatindig ng inyong mga balahibo. First On. Besh! Look what I've got! I got round 1! Pero eto ha, konti lang yung difference ko sa akin. So, kaya mo pa ako habulin? Yung mga pointer na lang naman. Congrats sa atin, Besh! So, bale mauuna na ako. Goodbye! See you tomorrow! First honor na naman siya. Ang galing talaga ni Jack. Pero, konti lang naman yung lamang niya sa akin. Kapag ako umuwi galing sa school, si Mama ang laging sumasalubong sa akin. Nayayakap ko siya ng maigpit sabay halik sa pisngi. Masayang-masaya ko binalita kay Mama na matataas ang scores ko sa mga exam. Tuwang-tuwa siya at halos pinagsisigawan niya sa mga kapitbahay ang karangalan na kamit ko. Matapos noon ay kumain ako kasabay ni Mama at nagkaroon ng kaunting kamustahan. Sinabi ko rin sa kanya na mataas ang chance ako na mag-first honor sa batch namin. Kaya lang, mas lamang sa akin ng kaunting puntos ang aking kaibigan na si Charmaine. Tuwang-tuwa si Mama sa binalita ko dahil yun ang gustong-gusto niya, ang magtapos ako bilang first honor. Kinagabihan na at pumunta na ako sa kwarto upang matulog. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagtulog, naalimpungatan ako sa mga tahol ng aso ng kapitbahay namin. Yung tahol ba na tila alulong? Nilibot ko ang aking paningin at nakita ko na ang oras ay 3:00 ng madaling araw. May katabi ako sa kutsoy. Madilim ito at hindi ko na masyadong makita. Inisip ko na baka si Mama nang ito. Lumabas ako upang uminom ng tubig. Ngunit nabigla ako nung makita ko si Mama na nasa bintana at sinasaway ang mga maiingay na aso. Tinanong ko siya, "Ma, bakit po ang ingay ng mga aso? At parang kakaiba yung tahol nila?" Ngumiti lang sa akin si Mama at sinabi sa akin, "Anong pansinin, anak? Maingay talagang mga aso. Lalo na kapag may nakikitang iba." Hindi ko na pinansin at bumalik na ako sa kwarto. Muli akong umiga sa kutsyon. Habang nakapikit ako, hindi ko maiwasang tumingin sa aking tabi. Binuksan ko ang ilaw at laking gulat ko nang makita ko ang katawan ng aking kaibigan na si Charmaine na halos wala ng buhay at lilat na rin ang kanyang mga mata. Pumasok si Mama at masayang sinabi sa akin na, "Congrats, anak! Ikaw na ang magpe-first honor."